Tinawagan kami ni Alan Peter Cayetano dahil may bilang na daw kami. 13 na daw kami o 12 na daw kami. O di ba? Tapos hindi mo iniisip yung sinasabi ni Peter Cayetano na wala akong niligawan, wala akong kinausap. Tapos idudulas mo. Diyos ko po. Mga sir, kapag ka mga live interview, pagaganahin nyo, yung sabi kanina ni ni Addictus Rex, ibabapper mo muna sa utak mo bago mo ibulala. Sandali lang, wait lang, no? Tinatanong ka dyan sa ganyang question na ano po ba talaga ang nangyari? Gagano mo muna, sandali, ano ba sabi ni Peter Cayetano? Hindi ko pwede sabihin na may pag-uusap kami kasi mabubuko na kami ay kinausap talaga ni Cayetano para pumunta dito, para kami ay, para si Bato de la Rosa ay bumoto din. Anak ng putik na yan. Alam niyo ho mga kababayan, kung babalikan niyo po yung magigiting natin na mga senador ng mga panahon ho, ng mga unang panahon, yung mga tanyada, ano po, yung mga defensor, tapos titingnan niyo po mga kababayan, ito pong mga senador natin ngayon, sasabihin mo, saan na napunta ang Pilipinas? No? Bakit naging ganito yung mga senador? At saka alam niyo po mga boss chief amo sir kung bakit po mga nagkakampi-kampihan itong mga ito, no? Ito, kung bakit sila nagkakampi-kampihan, mga kababayan, nasabi na din ho natin ito sa ating mga naunang mga vlog. Kasi po, ang kaisa-isa, mga kababayan, ang kaisa-isa na pinanghahawakan upang itong mga ito ay hindi malubog sa oblo o talagang madiin sa oblo na talagang habang buhay na nasa oblo ay si Sara Duterte na lang ho mga kababayan. Ngayon, ang pinapalabas ng mga DDS, magagalit na yung mga DDS talaga dito kay Panelo. Sinasabi yung mga katotohanan Which is, alam ko, kayo ho, mga manonood, kayo po na 1,254 viewers. Alam ko, alam nyo kung ano yung pagkakasunod-sunod na mga pangyayari dito sa politika. Ano po, hindi po totoo yung sinasabi ng mga DDS na iniisa-isa na yung mga majority. No? Kinakasuhan na yung mga majority. Lagi po natin sinasabi doon sa mga nakaraang vlog natin, hindi. Alam na natin simulat sa pool pa lang, alam na natin last year pa lang na si Bus Jinggoy, dumugo yung puwet. Ay, sorry, sandali. Iba yon. Kasi yun yung kay ayun yung nakalimutan ko kung sino yung nagsabi nun. Addictus Rex, makipaliwanag nga at maki-explain. Kasi yun yung kung sinong tao yung nagsabi na dumugo daw yung puwet. Pero hindi ho yun yung ibig natin sabihin. September, October o August pa lang alam na natin na posibleng makasuhan na, makulong at maharap dito sa mga ganitong sitwasyon si Bus Jinggoy, si Villanueva at si Chis Escudero. Di ba nung pinapanood po natin mga kababayan, yung Senate Blue Ribbon, miski kay Marcoleta pa lang, at kay Ping Lacson pa lang mga boss chief amo sir, binabanggit na nila Bryce Hernandez, nila Alcantara, na etong sila Bus Jinggoy ay hindi safe doon sa mga flood control. Alam na natin mga boss chief amo sir, last year pa lang. Bato de la Rosa at si Bungo, nung nauli na aresto pa lang si dating Pangulong Duterte, mga Marso pa lang, naniwala na tayo na si Bus Bato at ito pong si Bungo ay mahuhuli o aarestuhin din susunod kay dating Pangulong Duterte. 5 na last year pa lang alam na natin na posible. Yung dalawang bilyar, ganun din ho mga kababayan, nung may ICI pa lang, last year pa lang. Ano sabi? Yung sa mga bilyar, kailangan ihiwalay Kailangan may sariling investigasyon at solo investigation doon kasi siguro ang napansin ko, naisip ko, mukhang mahihirapan kung isasama pa doon sa ICI dahil malawakan siguro yung sa mga bilyar. 7
Hindi po ba? Sino pa? O 7 na may mga kaso. Robin Padilla, eto ngayon lang. Dahil nga po, pinayagan na tumakas si Bato de la Rosa. Marcoleta, pang-siyam, posible, dahil dito naman sa plunder, mismong siya umamin. 'Di ba? Mismong siya umamin doon sa kanyang, Net 25 na sinasabi natin, 'no? Tapos pang-sampu, etong kay ano naman, kay Alan Peter Cayetano, eto lang naman 'yan. Dahil siyempre hindi po puwedeng hayaan na lang, bayaan na natin 'yan, 'no? Putukan, okey na 'yan, 'wag na nating ano, pansinin. Hindi ho puwedeng gano'n. 27 to 32 ho yung pinakawalang bala ni ano pangalan nung hinayupak na yun, si Aplaska, papunta doon sa mga NBI ho. Oh, puwede at maaari po na makasuhan ng homicide si Aplaska dun, 'di ba? At ako nakikita ko in future time, in 2 months, ganyan na din ho. So ngayon sa madaling salita po mga kababayan, hindi totoo yung sinasabi ng mga DDS na iniisa-isa na yung mga nasa majority, hindi ho. Kasi alam na natin sa simula pa lang 'yan, may mga kaso ng kakaharapin 'yan, 'di po ba? Kaya ngayon ang ginawa nila para maisalba yung kanilang sarili, nag-join force silang lahat. Ano? Nag-join force, nagsama-sama silang lahat. Bakit po? Kailangan nila na mai-acquit si Sara Duterte. Bakit po? Huwag kayong kokontra, ilan kayo? 13, no? Dahil yung mga kasamahan ninyo, wala pa yung investigasyon, hindi pa nag-uumpisa yung impeachment, pero ang sinasabi na nung mga kasama ninyo na ibabasura yung impeachment. Sila Amy Marcos, Robin Padilla, sino pa? Sila Bato de la Rosa. Dapat nga hindi sinasama yan sa pagiging judge doon sa impeachment. Kaya po ipinipilit din po nila mga kababayan na yung online na pagboto doon sa Senado ay mangyari upang sa ganon ay ma-acquit nila si Sara Duterte. Pag na-acquit nila sa Sara Duterte at nakatakbo sa 2028 ho, sabihin na natin pinalad na manalo. Ano po? Sa tingin niyo po ano ang gagawin ni Sara Duterte doon sa mga senador na nag-acquit sa kanya? Sa tingin niyo po, utang na loob? Oy, Jesus Escudero, may utang na loob ako. Senador na nag-acquit sa akin. Jinggoy, 2 bilyar, Villanueva, lahat nasa loob. Okay, labasan na kayo. Di po ba? Yaan po ang nakikita ko talaga mga kababayan kung bakit ganyan ang sitwasyon ng mga senador na yan mga bossing. Sabi ni Cesar de los Reyes, hindi pa sila majority, may mga nakabinbin na kaso na. Opo, yan ang dahilan kung bakit sila nagsama-sama at naging majority. Kaya hindi po totoo yung sinasabi nila na iniisa-isa yung majority. Mali po. Nagsama-sama sila dahil nakakasuhan sila o kinasuhan sila at ang tanging magsasalba sa kanila at magsasagip sa kanila ay yung pagkakapanalo ni Sara Duterte. Tingin niyo po kung sakali na ma-impeach si Sara Duterte at matalo, sino pa ang pag-asa nitong mga senador na ito? Si Baste Duterte? Ang putik na yan, yung Barbie ng Davao? Hindi ko alam hindi ko sigurado. Pero huhusga lang ho ako base sa pisikal na itsura nung nakikita ni Baste Duterte na nakikita natin kay Baste Duterte ngayon na tinaguri ang Barbie ng Davao. Mukha hong nagdudurog na ho ulit Hindi ko sasabihin na adik si Baste. Pero ang pagbabasehan ko lang po kung ano yung itsura ni Baste Duterte sa itsura ngayon mga kababayan, parang itsurang bumalik ho nagdudurog na ho ulit mga kababayan, 'di ba? Ngayon, kung bakit ko nasabi na pati bakat ito si Panelo magalit na yung mga DDS kasi yung pananaw niya ayan no, hindi ako naniniwala na tina-target daw ang mga miyembro ng majority.
Eh, yun po yung naratibo ng mga DDS, eh. Magagalit yung mga DDS kay Panelo, 'di ba? Kasi totoo naman po na hindi tina-target ang majority. Meron na talagang nakabinbin at meron na talagang mga pag-aaral na posible silang makasuhan sa panahon na ito, 'no, na tapos naging majority lang sila. Alam niyo po 'yun? Tuloy kasi ang mga investigasyon na 'yan, ang mga paratang na 'yan, noong minority pa sila, nasimulan na 'yan. So hindi mo puwedeng sabihin na ganyan. Ano ba 'to si Panelo, bumabaliktad na, ano? Sabi ni Ma'am Juvie Sestina, tagal na niyan kay Jenggoy. Kaya nga po paliit ng paliit at pakonti ng pakonti, mga boss chief, amo, sir, yung naniniwala sa mga DDS. Sabi ni Marvin Valentin, Idol Boss Mark, wag mong tantanan mga yan, puro magnanakaw, Boss Mark, 13 Judas yan. Shout out sa iyo, no? Ayuyay, ayokong maging PNP chief, no? Ah, versus Saltik, tama ba yan? O Batang Binyan Toits, shout out sa iyo, sir.